Lucas, kailangan ka namin. May 3 bata na namang nawawala sa Samar at hindi na ito pangkaraniwan. Kaso may mga naririnig silang tunog tuwing hating gabi na parang tik-tik. Pero walang makitang ibon o tao sa paligid. Tahimik lamang ako, nakaupo nun sa ilalim ng puno ng balete habang nagsasalita ang mga matatanda. Matagal na akong manunugis sa aming lugar. Sanay sa paghabol ng mga nilalang na hindi dapat umiiral sa mundo ng tao. Pero sa tono ng boses ng konsehal, alam kong hindi basta-basta ang haharapin ko ngayon. Lucas, ikaw lamang ang may alam sa ganitong bagay. Sabi ng mga taga roon may babaeng laging nakikita sa umaga. Mabait daw at palangiti. Pero pagdating ng gabi, may naririnig na parang pakpak at may mga bakas ng paa na pabaliktad. Nararamdaman kong nanlamig ang aking katawan. Pabaliktad na paa. Tik-tik sa dilim. Nawawalang mga bata. Isang pangalan lang umiikot sa isip ko. Mga manong, gaano po ba kaliblib yung barangay? Bale, lampas sa mga bakawan. Halos hindi makapasok ng sasakyan. Kailangan pang magbangka papasok sa ilog. Tumayo ako at tinapik ang alikabok sa aking pantalon. Bale, aalis ho ako bukas pero kailangan ko munang makausap si Mang Doro. Oh, alam ko kung bakit ka narito, Lucas. Mabigat ang hangin ngayong mga nakarang gabi. Pagpasok ko sa kubo ni Mang Doro, sinalubong ako ng amoy ng insenso at tuyong dahon. Nakabitin sa dingding ang mga anting-anting at puntot ng pagi. Sa gitna ng silid, may maliit na mesa na may pulang tela at kandila. May nawawalang mga bata sa Samar. At may mga tunog sa gabi na hindi may paliwanag, Mang Doro. Ha! Aswang yan! Kuya Bangis. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa, pero ginawa pa rin niya. Ang aswang ay hindi lang basta halimaw. Sila'y nagtataglay ng anyo ng tao sa umaga. Nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan at tawa. Pero sa gabi, nag-iiba ang kanilang laman. May pakpak, may pangil, at may mahabang dila na sumisipsip ng dugo, lalo na ng mga bata. Napatitig ako sa apoy ng kandila habang nagsasalita siya. Ang masama pa, Lucas, hindi mo agad makikilala dahil marunong silang magkubli sa katauhan ng isang kapitbahay o kaibigan. Kaya kailangan mong maging mapagmatyag. Nilapag ko sa mesa ang aking punyal, isang lumang sandata na minana ko pa sa aking ama na dati ring manunugis. Ilapit mo yan, iho! Binuhos niya ang banal na langis sa talim habang pabulong na nagdarasal. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninuno, naway maging matalas ang sandatang ito laban sa dilim at kumulo ang langis kapag may kasamaan sa paligid. Biglang sumiklab ang apoy ng kandila at tila nagningning ang talim. Eto, Lucas, isuot mo rin ito. Inabot niya sa akin ang kwintas na yari sa bawang at may sinulid na may dasal na nakapulupot. Hindi sapat ang tapang, Lucas. Ang aswang ay mapanlinlang at malakas sa gabi. Tumangon na lang ako. Hindi ako babalik hanggat hindi ko nalalaman ang totoo, Mang Doro. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik ako nag-empake. Isang maliit na bag, isang damit, isang asin na supot, at ang punyal na ngayon ay basbasado. Lucas, kailangan mo ba talaga umalis? Babe, may mga batang nawawala. At kung aswang nga ito mas lalong kailangan nilang tulong ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Walang luha pero ramdam ko ang takot sa kanyang mata. Ang aking asawa ay iiwan ko muna. Mag-ingat ka, Lucas. Sana okay ka lang. Oo naman, babalik ako. Kinabukasan, sumakay ako ng jeep patungong Pantalan. Habang bumabaybay ang sasakyan sa maalikabok na kalsada, tila mas mabigat ang bawat kilometro.
Hanggang dito na lang ako, boss. Di na lang sa pantalan ako hihinto, ano? Mula roon, sumakay ako sa isang maliit na bangka. Tahimik ang ilog pero napapalibutan ito ng makakapal na bakawan. Ang mga ugat ng puno ay nakalawit sa tubig na parang mga daliring nag-aabang. Bossing, doon sa kabilang barangay na pupuntahan mo. Pero kakaunti na lamang naglalakas loob na pumunta ron, ha? May narinig ka bang kakaiba sa lugar na yun, ha? Bale, may mga gabi raw na parang may pakpak na dumaraan sa ibabaw ng bubong at may batang umiiyak pero walang makita kinabukasan naman. Sagot ng bangkerong si Pido. Habang papalapit kami sa isla, napansin kong nagtitipon ng maitim na ulap sa ibabaw ng samar. Parang may sariling anino ang lugar. Hinawakan ko ang aking punyal at naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang babala. Sa malayo, unti-unting lumitaw ang makapal na kagubatan. At doon ko na unawaan, hindi lang ako pupunta sa isang barangay. Papunta mismo ako sa mismong pugad ng dilim. Ikaw ba si Lucas? Yung manunugis? Sabi ng kapitan, ikaw daw ang pinadala mula sa kabilang bayan. Pagbaba ko pa lang ng bangka, sinalubong ako kagad ng mga matang puno ng takot. Walang batang naglalaro. Walang marinig na tawanan. Tanging lagaslas ng hangin mula sa makapal na kagubatan ang bumabalot sa buong barangay. Oo. Ako nga yung manunubos. Sino ka? Ako si Mara. At nawawala ang kapatid kong si Itoy. 2 gabi na siyang hindi umuwi. Napansin ko ang nanginginig niyang mga kamay pero matatag ang kanyang titig. Sa likuran niya, nagkukumpulan ng mga tao. Pabulong ko magsalita. Tila takot marinig ng kung anumang nagtatago sa dilim. May mga narinig na naman kagabi na tik-tik dito sa mga bulungan. Pero nang silipin namin, wala namang ibon. Hindi lang yun po, Manang. May mga kambing din na natagpo ang bukas ang tiyan at wala ang mga lamang loob. Dahan-dahan akong lumingon sa gubat na halos sumasakop sa kalahati ng barangay. Ang mga puno ay tila nagtatagpo sa itaas. Hinaharang ang liwanag ng araw. Dalhin niyo ho ako kung saan huling nakita yung bata. Dito po siya huling nakita. Malapit sa gilid ng kagubatan. Sagot ni Mara. Lumuhod ako at hinaplos ang lupa. May bakas ng paa sa putik na bahagi ng daan. Huwag kayong lalapit dito, ha? Huwag na huwag. Pero lumapit si Mara at napatingin sa bakas. Bakit parang mali yung direksyon ng paa na to? Tinuro ko ang marka. Pabaligtad nga ang daliri. Paalis ang itsura pero papasok sa gubat ang tunay na direksyon nito. Napahigpit ng hawak si Mara sa kanyang saya. Ibig sabihin? Oo, may gumagalang ang hindi tao dito sa inyo. Makalipas ang ilang sandali, nagpakilala si Aling Benita. Iho, pumasok muna kayo at magpahinga. Hindi ninyo kakayanin ang mag-imbestiga ng walang laman ng tiyan, ano? Sa gitna ng takot, may isang bahay na tila mas maliwanag kaysa sa iba. Isang kubong may nakasabit na parol at may kumukulong sabaw sa kalan. Si Aling Benita, isang balingkinitang babae na may maamong ngiti, ang nag-anyaya sa amin sa loob ng bahay nila. Hay, nakakaawa ang mga bata sa panahong ito. Kaya dapat magtulungan tayo, ano? Umupo ako sa loob habang kumakain ng mainit na sabaw. Sa isang sulok, may lamparang degaas na kumikislap ang apoy. Lucas, huwag kang magpakampante dito, okay? Bakit mo sinasabi yan? Dito sa lugar na to, hindi mo alam kung sino ang tao at sino yung iba. Sumulyap ako kay Aling Benita. Abala siya sa paglalagay ng kahoy sa kalan. Wala akong nakikitang kakaiba. Normal ang mga mata, normal ang mga paa. Pero sanay na akong huwag basta maniwala sa nakikita. Pagsapit ng gabi, unti-unting nagsara ang mga pinto ng mga bahay. Ang mga ilaw ay namatay, isa-isa hanggang ang natira na lamang ay ang ilaw ng lamparang nasa kubo ni Aling Benita.
Sa labas, maririnig ang huni ng kuliglig at ang mahinang pagaspas ng hangin. Pero bigla, napahinto ako sa paghahasa ng punyal. Narinig mo rin yun, Lucas? Oo, may tiktik ata dito. Ang tunog ay tila nagmumula sa malayo, pero sa bawat sandali, mas nararamdaman kong lumalapit ito. Nakakapagtaka dahil habang tumatagal, tila humihina ang tunog. Parang lumalayo. Parang papaalis na yun, Lucas. Pero umiling ako. Hindi, Mara. Mas malapit na siya. Ganyan ang aswang. Nililin lang kanya para isipin mong ligtas ka na. Hinigpitan ko ang hawak sa punyal at nagsimulang magbulong ng dasal. Sa liwanag ng may kapal at ng mga ninuno, bantayan niyo kami sa gabing ito. Sa labas ng kubo, may aninong dumaan sa pagitan ng mga puno. Saglit lamang ngunit sapat upang maramdaman ko ang presensya nito. Mas mahina na. Ibig sabihin, mas malapit. Napatingin ako sa maliit na botelya ng banal na langis na binigay ni Mang Doro. Unti-unti itong kumikislap sa liwanag ng lampara. Anong ibig sabihin yan, Lucas? Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa dito. Mara, mag-ingat ka. Sa labas, tila may dumaan sa bubungan. May mahinang pagaspas ng pakpak na halos hindi marinig. Humigpit ang kapit ko sa aking sandata habang ang lamparang degas kumikislap-kislap sa gitna ng dilim. Sa gabing yun, napatunayan ko ang isang bagay. Ang barangay na ito ay hindi lang nababalot sa takot. Ito'y nasa ilalim ng anino ng isang gutom na nilalang. Lucas, tingnan mo to. May mga balahibo at parang dugo sa lupa. Papasok sa gubat. Maaga pa lamang ay nasa gilid na kami ng kagubatan. Manipis ang sikat ng araw dahil sa siksik na dahon sa itaas. Sa lupa, may mga balahibong kulay abo at patak ng dugo na tila hinila papasok sa dilim. Huwag kang lalayo sa akin, Mara. Hindi ako uurong hanggat hindi ko nakikita kung ano nangyari sa kapatid ko. Tahimik kaming sumunod sa bakas. Ilang hakbang pa, bumungad sa amin ang bangkay ng isang kambing. Nakatiwangwang ang katawan nito. Wasak na wasak ang tiyan. Diyos ko! Ano to? Lumuhod ako at sinuri ang sugat. Wala ang atay, Mara. Anong ibig mong sabihin? Oo. Atay at puso ang madalas unahin ng aswang. Biglang may umubo sa likuran namin. Pasensya na, iyo. May hinahanap ba kayo rito sa gubat? Napalingon kami. Isang payat at kuba na matanda ang nakatayo ilang dipang layo. May dala itong palakol at may supot na kahoy sa balikat. Sino kayo? Isa lang akong nagpuputol ng kahoy. Nadaanan ko lamang kayo't mukhang may problema. Wala po kaming kailangan sa inyo. Sige po, mauna na po kayo. Lumapit ako ng kaunti at nilabas ang aking baong tubig. Oh, uminom ka ho muna dito. Mukhang pagod kayo eh. Tinanggap niyang tubig, ngunit habang nakalood siya sa gilid ng maliit na sapa, may napansin ako. Ang kanyang mga mata namumula. At nang tumingin ako sa refleksyon niya sa tubig, nanlamig ang aking buong katawan. Baligtad ang anyo niya sa refleksyon. Sino kayo? Tumigil siya sa pag-inom. Unti-unting umangat ang kanyang ulo. Hindi ka dapat nakikialam, manunugis! Lucas! Sa isang iglap, tumalon ang matanda palayo. Hindi yun normal na talon. Masyadong mataas at masyadong mabilis para sa tao. Takbo! Mara, takbo! Hinabol namin siya sa masukal na bahagi ng gubat. Ang mga baging ay sumasabit sa aming mga paa. Ang bilis niya, Lucas! Ang bilis! Hindi siya tao! Bilisan mo, Mara! Bigla siyang huminto sa isang clearing. Sa harap namin, nakita naming tila hinuhubad niya ang kanyang balat. Parang tela itong napunit at nahulog sa lupa. Mula sa kanyang likod, may tumubong pakpak. Malalapad at maitim.
Tik-tik yan! Aswang! Isang uri ng aswang na nagiging ibon! Mara, mag-ingat ka! Sumigaw ang nilalang at sinubukang lumipad. Walang pag-aatubili, hinagis ko ang aking barbed bolo. Tumama ito sa kanyang balikat. Isang nakakakilabot na sigaw ang umalingangaw sa gubat. Tumalsik ang itim at malapot na dugon sa mga dahon. Lucas, natamaan mo siya! Ngunit hindi pa tapos. Tinanggal ng halimaw ang bolo mula sa kanyang laman at binalik sa akin ang isang galit na titig. Namula ang kanyang mga mata at kumislap sa ilalim ng sikat ng araw. Lucas, mag-ingat ka! Hinablot ni Mara ang sulo na dala niya at hinagis ang nagbabagang uling papunta sa nilalang. Tumama ang nagliliyab na baga sa pakpak nito. Sumigaw ito ng malakas. Mas mabilis ang tunog ngayon. Mas magulo. Sumampa ito sa isang puno at sumisid papalayo. Tumaan ito sa pagitan ng mga sanga. Huwag mong hahayaang makalipad ng tuluyan, Mara! Tumakbo kami papasok sa makapal na bahagi ng gubat. Ang mga baging ay halos pumipigil sa aming pag-usad. Naririnig ko ang pagaspas ng pakpak sa itaas. Doon! Sa kaliwa, Lucas! Isang aninong dumaan sa ibabaw namin. Mula sa taas, tumingin ang nilalang. Kumislap ang kanyang mga matang pula bago ito tuluyang lumipad papalayo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Huminto kami. Kapos na kapos ang hininga. Nakatakas siya, Lucas. Kinuha ko ang aking bolo na nakabaon sa puno. Pero alam na natin ngayon ang kakayahan niya, di ba? Nakakalipad siya. Ibig sabihin, kahit isara natin ang mga pinto at bintana. Oo, kaya pa rin niyang dumaan sa bubungan. Nagkatinginan kami. Mas lumaki ang panganib kaysa inaakala namin. Kailangan nating balaan ang buong barangay ngayon. Habang pabalik kami, tila mas madilim ang gubat kahit tanghali pa lamang. Lucas, kung kaya niyang mag-anyong tao. Oo, ibig sabihin maaaring nakahalubilo na sa atin. Pagdating namin sa gilid ng barangay, nakita namin ang taong nag-uusap-usap. Nakita namin siya. Isang tiktik na sugatan ngayon pero buhay pa siya. Unti-unting bumalot ang takot sa mukha ng bawat isa. Sa itaas ng puno, may isang uwak na dumapo. At sa isang sandaling yun, narinig ko muli ang mahinahong tunog. Tik-tik. Mas tahimik, mas mapanlin lang. At alam kong hindi pa tapos ang pangangaso. Hindi sapat na alam nating may tiktik sa gubat, Lucas. Paano natin siya mapipigilan kung kaya niyang lumipad at mag-anyong tao? Sa gitna ng barangay, nagtipo ng mga tao. May ilan na naglagay ng bawang sa pintuan. Ang iba na may nagbubuhos ng asin sa bintana. Ngunit alam kong hindi yun sapat kung hindi nila alam kung paano gumagana ang kalaban. Kung gusto mong tumulong, lalo sa paghuli sa kanya, kailangan mong matutunan ng paraan ng manunugis. Turuan mo ko, Lucas. Gagawin ko lahat. Dinala ko siya sa isang bakanteng kubo malapit sa gilid ng gubat. Sa loob, nilatag ko ang aking mga gamit. Punyal, anting-anting, asin, at maliit na botelya ng banal na langis mula kay Mang Doro. Ang manunugis hindi lang basta mangangaso ng halimaw. Tayo ang sumusunod sa bakas ng kasamaan. Gumagamit tayo ng dasal, basbasadong sandata, at mga pananggalaban sa daya. Ibig sabihin ba nito, hindi lang lakas ang kailangan natin, Lucas? Higit sa lahat, isip at pananalig sa Diyos. Nilagay ko ang bote sa gitna. Ang langis na ito ay kukulo kapag may aswang na malapit. Hindi ito nagkakamali. Tinuro ko sa kanya kung paano humawak ng punyal ng tama. Huwag mong hayaang maagaw ang sandata mo, ha? At huwag kang susugod ng walang dasal. Habang nagsasalita ako, bumalik sa aking alaala ang aking kabataan. Lucas, ganito. Ulitin mo ang dasal, anak, bago ka humawak ng talim. Sa ngalan ng liwanag at mga puno, ninuno pala, gabayan niyo po ako laban sa dilim. Naalala ko kung paano ko turuan ng aking ama sa ilalim ng puno ng mangga. Paano niya ako pinahawak ng bakal na hindi pa tapos hubugin. Ang
Tagalulas ay hindi basta kutsilyo. Kailangan mong patibayin sa apoy at dasal para maging sandata laban sa kasamaan, anak. Sa bawat hampas ng martilyo noon, natuto akong maging matatag. Bakit mo pinagpatuloy ang pagiging manunugis? Kahit alam mo mapanganib to, Lucas. Dahil may mga bata na kailangang iligtas, hindi ba? At dahil ito ang iniwan ng aking ama. Tumahimik sandali si Mara. Hindi pala to basta trabaho, ano? Hindi talaga. Isa tong panata. Tinuruan ko siyang gumuhit ng simpleng simbolo sa lupa gamit ang asin. Isang bilog na may krus sa gitna. Ito ang panangga. Kapag nasa loob ka nito ay may dasal. Hindi basta makakalapit ang aswang sa'yo. Pero paano kung mag-anyong kilala natin siya? Huwag mong basta paniwalaan ang mga mukha. Ang kalaban ay marunong magkubli sa anyo. Kapitbahay o kaibigan man. Nakita kong unti-unting nawawala ang takot sa kanyang mga mata at napapalitan ng determinasyon. Habang ang mga lalaki sa barangay nagtatayo ng patibong mula sa tulis na kawayan, kami na may naghahalo ng asin at dinurog na bawang para ikalat sa mga pasukan ng bahay. Sana ay makatulong ito sa inyong manunugis, ano? Hindi to garantiya pero makakapagbigay po ito ng oras para makalaban tayo, manang. Sa loob ng kubo, muling nagsalita si Mara. May gusto akong sabihin sa iyo. Ano yun, Mara? Namatay ang nanay ko habang pinapanganak si Itoy. Sabi ng matatanda, may kakaibang anino raw na nakita sa bubong nung gabing yun. May mga nagbulong na may aswang na dumalo sa panganganak. Napatigil ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil akala ko chismis lang. Pero kung totoo ang lahat ng to, baka matagal na kaming pinagmamasdan ng mga aswang. Tumingin ako sa maliit na bote ng langis. Mas lalo tayong kailangan maging handa ngayon. Lumabas kami ng kubo. Sa bawat pintuan, may nakasabit na bawang. Sa bawat bintana, may guhit ng asin. Ang buong barangay ay tila naghahanda para sa isang digmaan na hindi nakikita. Lucas, natatakot ka din ba? Sandali akong tumingin sa makapal na gubat. Ang manunugis ay natatakot din pero hindi siya pwedeng magpatinag basta-basta. Sa malayo, tila may aninong gumalaw sa pagitan ng mga puno. Hinawakan ko ang aking punyal at naramdaman ko ang bigat ng pamana ng aking ama. Sa gabing darating, hindi lang ito laban ng isang lalaki sa halimaw. Ito ay laban ng isang pamana, laban sa isang sumpa. Lucas, sigurado ka bang dito tayo magbabantay sa bahay ni Aling Benita? Dito siya madalas nagpapakain sa mga bata. At dito huling nakita si Itoy bago siya tuluyan naglaho, kaya dito tayo maghantay, di ba? Ikalimang gabi na namin sa barangay. Mas mabigat ang hangin, mas tahimik ang paligid. Sa loob ng kubo ni Aling Benita, isang lamparang digas lamang ang nagbibigay liwanag. Sa di kalayuan, biglang merong gumalaw. Isang maliit na parang anino. Mara, nakita mo ba yun? May tumatakbo ata. Parang may napansin din akong mabilis na gumalaw doon sa malayo. Ilang sandali pa, biglang nagtatakbo ang isang bata papunta sa amin. Itoy! Saan ka galing, Itoy? Ate Mara, tulungan niyo ko. Itoy, pumasok ka at bumaba ka sa lamesa. Magtago ka sa lamesa ngayon na. Manatili ka lang sa loob ng bilog na asin at huwag kang lalabas kahit anong mangyari, ano? Hinawakan ko ang malit na bote ng banal na langis. Pero tahimik pa to. Lumipas ang ilang sandali. Napatingin kami ni Mara sa bubong. Lucas, nagsisimula na. Biglang kumulo ang laking sa bote. Handa ka na ba, Mara? Hindi ako uurong. Sa isang iglap, may sumundot na mahabang dila sa pagitan ng kawayan ng dingding. Maputla, malapot at tila may sariling paggalaw. Tulungan niyo po ako. Sinubukan nitong abutin si Itoy sa ilalim ng mesa. Sa likod, kay Itoy! Isang mabilis na hiwa ang ginawa ko gamit ang punyal. Naputol ang dila at tumalsik ang itim at malagkit na dugo sa sahig.
Isang nakakabinging sigaw ang umalingaw sa bubong. Mga hamak na tao! Sumabog ang bubungan. Bumagsak ang mga kawayan at pawid. Sa gitna ng usok at alikabok, lumitaw si Kalag sa kanyang tunay na anyo. Malalapad ang pakpak, parang balat ng paniki. Matutulis ang kuko at mga paang pabaliktad. Lucas, siya yung leader! Ha? Siya si Kalag! Lumundag siya pababa at sumalpok ang kanyang kuko sa aking kalasag. Nag-ukit ito ng malalim na marka sa kahoy. Sa ngalan ng liwanag at ng mga ninuno, ibagsak ka nawa ng apoy ng katarungan! Hinagis ko ang isang dakot ng asin at durog na bawang sa kanyang mukha. Sumigaw siya ng malakas. Napatras siya habang kinikiskis ang kanyang mga mata. Ngayon! Sinugod ni Mara si Kalag at tinulos ang sibat na may pilak sa kanyang tagiliran. Umalingaw ang tunog ng nagliliyab na laman. Ngunit bago pa kami makabawi, bumukas ang pinto. Anong nangyayari dito? Si Aling Benita. Tumakbo siya papasok, wari nag-aalala. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang hakbang, nagbago ang kanyang anyo. Umikli ang kanyang buhok, humaba ang mga pangil at namula ang kanyang mga mata. Lucas! Si Aling Benita din! Sinunggaban ni Benita si Mara at kapwa silang gumulong sa sahig. Kumaskas ang mga kuko sa kawayan. Walang makakaalis dito! Hindi mo ko madadaya! Samantala, sinugod ako ni Kalag. Lumundag ako sa kanyang likod at paulit-ulit siyang sinaksak. Bumagsak ka! Ngunit sa isang marahas na galaw, binalibag niya ako sa sahig. Naramdaman ko ang pag-alog ng kubo habang kumakalansing ang mga gamit. Sa gilid, nag-aagawan ng lakas sina Mara at Benita. Sinubukan ni Benita kagatin ang leeg ni Mara, ngunit mabilis itong sumipa at nakawala. Hindi para sa iyo ang dugo ko! Hinablot niyang kahoy na tulos at binaon sa dibdib ng halimaw. Sumigaw si Benita habang tumatalsik ang itim na dugo. Sa labas, narinig ko ang sigaw ng mga tao. May apoy! May apoy sa loob ng bahay! Lumabas kayo dyan! Pumasok ang mga lalaki na may dalang sulo. Umalingaw-ngaw ang pagkaluskos ng apoy at ang amoy ng nasusunog na buhok nang dumikit ang apoy sa pakpak ni Kalag. Hindi pa tapos to! Isang mabilis na lipad at sinira niya ang natitirang bubong. Hinila niyang sugatang si Benita pataas. Huwag mo silang pakawalan! Hinagis niya ang kanyang kutsilyo. Tumama ito sa mata ni Benita. Isang huling sigaw ang umalingaw-ngaw bago sila tuluyang naglaho sa dilim ng kagubatan. Sa labas, tumatakbo ang mga tao hawak ang mga sulo. Ang apoy ay sumasayaw sa dilim habang hinahabol nila ang mga aswang. Ngunit sa gitna ng usok at abo, alam kong hindi pa ito ang wakas. Hinawakan kong aking punyal at tumingin sa nasirang bubungan. Sukatan sila, pero buhay pa! At mas galit sila kaysa dati. Sa malayo, sa kailaliman ng gubat, naririnig namin muli ang mahinang tunog ng tiktik. At sa gabing yon, ang takot ay tuluyan na naging digmaan. Nariyan pa yung bakas ng dugo. Hindi pa ito natutuyo kaya malapit lang sila, Lucas. Madilim ang kagubatan ng gabing yon. Tanging liwanag ng sulo ang gumagabay sa amin. Sinundan namin ang maitim na bakas hanggang sa makarating sa isang bunganga ng yungib na yari sa batong apog. Mula sa loob ay sumisingaw ang mabahong amoy. Amoy dugo, bulok na laman, at nabubulok na lihim. Dito sila nagtatago, Mara! Nararamdaman ko sila. Mas malinaw kaysa dati. Mag-ingat tayo, Lucas. Napatingin ako sa kanya, ngunit hindi muna nagsalita. Pumasok kami sa yungib. Ang loob ay makipot at malamig. Ang mga patak ng tubig mula sa kisame ay parang mga patak ng oras. Sa sulok, may mga butong nakasalansan, maliit at malalaki. Sa itaas, may nakabitin na mga itlog na tila na babalutan ng malaking likido. Diyos ko, pugad nila to. Sa gitna ng yungib, nakita namin si Kalag.
Nakaluhod siya sa ibabaw ng bangkay ng hayop. Kinakain ng laman upang manghilom ang sugat niya. Ang papak niya'y sunog sa gilid, ngunit muling tumutubo ang maitim na balahibo. Alam kong sinusundan niyo kami, manunugis. Wawakasan ko to ngayong gabi! Mula sa likod ng stalagmite, lumabas si Aling Benita. May bahid na sugat sa kanyang mga mata, ngunit nakangisi. Kasunod niya ang dalawang mababang uri ng aswang. Hindi niyo mauubos ang lahi namin. Yan ang sabi ni Aling Benita. Sumugod ang isa sa mga aswang. Sa liwanag ng mga ninuno! Isang malinis na hiwa ang ginawa ng aking basbasadong bolo. Naputol ang ulo ng nilalang at gumulong ito sa sahig ng kuweba. Umalingaw-ngaw ang sigaw na tila. Nababasag sa bawat tingting. Huwag kang titigil, Lucas. Kinuha niya ang anting-anting mula sa kanyang lieg at nagbulong ng dasal. Sa ngalan ng liwanag at ng dugo na hindi nababahiran, itaboy mo ang dilim. Biglang kumislap ang asul na anting-anting. Natigilan ng isa pang aswang. Tila napako sa kinatatayuan. Ngunit sa sandaling yun, may nagbago kay Mara. Mara! Namula ang kanyang mga mata. Bagyang humaba ang kanyang mga kuko. May dapat kang malaman, Lucas. Sabihin mo sa kanya kung ano ka talaga, Mara. Ang nanay ko, inatake ng aswang habang buntis kay Itoy. Hindi siya nakaligtas, pero ako, may naiwan sa akin. Anong ibig mo sabihin, Mara? Kalahati ang dugo ko. Kanila. Bago pa ako makapagsalita, bigla siyang kumilos ng mas mabilis kaysa dati. Parang dumulas siya sa pagitan ng mga stalagmite. Halos hindi sumasayad ang mga paa sa lupa. Halika sa akin, Mara. Anak ka ng dilim. Lumipad si Kalag at sinugod kami. Hinarang ko ang kanyang pakpak gamit ang aking kalasag. Ang lakas ng hampas ay nagpaalog sa aking buong katawan. Hindi ka makakalapit! Sumigaw si Kalag at sumisid pababa. Tinutumbok si Mara. Sa isang iglap, tumalon si Mara pataas. Nagbanggaan ang kanilang mga kuko sa himpapawid. Sa wakas, may karapat-dapat na akong kalaban. Hindi ako tulad mo. Sa gitna ng makipot na kuweba, naglalaban ang kanilang mga anino sa dingding. Ang bawat hampas ay may kasamang pag-eko ng dasal at sigaw. Sinubukan ni Kalag siyang sunggaban, ngunit mabilis siyang umiwas at ginamit ang bilis na minana niya. Mara, sa kaliwa! Sa huling pagsugod ni Kalag, sinalubong siya ni Mara sa ere. Hinawakan niyang kanyang pakpak at buong lakas na itinulak pababa. Isang matulis na stalagmite ang nakaabang sa ilalim. Tumama ron ang likod ni Kalag. Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa kuweba. Dahan-dahan ako lumapit at tinulos ang aking bolo sa kanyang dibdib. Ako ay dati ring manunugis. Ngunit namatay ang pamilya ko. Tinalikuran ko ang liwanag. Pinili mo ang dilim kaya ka ganyan! At ngayon, ikaw ang haharap sa parehong tukso. Nang tuluyan ang pumikit ang kanyang mga mata, tila sumabay ang pag-uga ng kuweba. Hindi pa tapos ang lahi namin. Sigaw ni Aling Benita. Sumugod si Benita, ngunit mabilis si Mara. Isang malakas na hiwa ang ginawa niya sa liig nito. Bumagsak ang katawan at unti-unti naglaho sa maitim na usok. Sunugin natin agad ang pugad! Binuhos namin ang langis sa mga itlog at buto. Nilapit ang sulo. Sa loob ng ilang sandali, nagliyab ang buong kuweba. Habang lumalabas kami, narinig ko ang pag-eko ng mga sigaw na unti-unting nawawala sa apoy. Sa labas, tumingin sa akin si Mara. Hindi kita hahayaang lamunin ng dugong yan, Mara! Hindi ako lalayo sa liwanag, Lucas. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, alam kong may iniwang babala si Kalag. Na minsan, ang manunugis maaaring maging halimaw din. Iha, patay na ba sila? Wala na bang babalik na mga aswang dito? Pagbalik namin sa barangay, dala namin si Itoy at ang mga
balitang wasak na ang pugad sa kuweba. Ngunit sa halip na tuwa, takot ang sumalubong sa amin. Ang mga mata ng mga tao ay nakatutok kay Mara, hindi na bilang isang kapatid na naglakas loob, kundi bilang isang nilalang na may bahid ng dilim. Totoo bang may dugo siyang aswang? Hindi ko po pinili ang dugong to. Tumahimik ang karamihan, ngunit hindi nawala ang pangamba. Lumapit sa akin si Mang Doro. Mabagal ang hakbang ngunit malinaw ang boses. May mga manunugis na may kakaibang kakayahan. May mga pinanganak na may mata na nakakakita ng hindi nakikita at may lakas na hindi kayang ipaliwanag. Hindi lahat ng kakaiba ay kasamaan. Minsan ito ay sandata laban sa dilim, ano? Napayo ko ang ilan, ngunit may ilan pa rin umiiwas ang tingin. Sa gabi, nakaupo ko sa labas ng kubo habang pinagmamasdan ng buwan. Paulit-ulit sa isip ko ang huling sinabi ni Kalag. Ako ay dati ring manunugis. Paanong nagawan tumalikod ng isang tulad namin doon? Naalala kong aking ama. May mga panahong nawala siya ng ilang linggo. Hindi niya maipaliwanag kung saan siya nanggaling. Nagbalik sa isip ko ang mga tanong ko sa kanya. Ama, may tinatago ka ba sa akin? Pero isang malamig na hangin ang dumaan sa kaibuturan ng aking dibdib. May sumisibol na duda. Nag-iisip ka pa rin ba tungkol sinabi ni Kalag? Lucas. Hindi ko napansin na lumalapit si Mara. Kung kaya niya maging aswang, paano kung mangyari din yun sa akin o sa iba? Hindi tayo pareho sa kanya, Lucas. Pinili niya ang galit. At paano kung dumating ang araw na may mawala ulit sa akin? Tahimik siya sandali bago nagsalita. Kung dumating man yun, Lucas, nandito ako para ipaalala kung sino ka. Alam kong may asawa ko, pero hindi ko na napigilan. Biglaan ko siyang hinagkan sa mga labi. Napakalambot ng mga ito. Patawad, Mara. Hindi ko na mapigilan ang damdamin ko sa'yo. Sorry. Habang inaayos ng mga tao ang sirang bubong at nagtatayo ng bagong bakod, naramdaman kong unti-unting bumabalik ang buhay sa barangay. Ngunit may lamat na naiwan ang katotohanan. Lucas, kailangan kong umalis. Bakit? Kung may iba pang pugad sa labas ng lugar na to, kailangan ko tong hanapin. Kailangan ko ring malaman ang totoo tungkol sa nanay ko. Bumalik ka sa iyong asawa. Mahal na mahal ka niya, di ba? Pero ikaw lang ngayon ang mahal ko, Mara. Iiwan ko lahat para lang sa'yo. Delikado ang tatahakin mo. Mas delikado kung mananatili akong walang alam, Lucas. Sandali ako napag-isip. Pagkatapos ay nilabas ko ang isang punyal. Ang sandatang minana ko pa sa aking kalululuhan. Ito ang unang sandata na ginamit ko bilang manunugis. Oh, dali mo to, Mara. Kanya kita kamahal, baby. Ikaw talaga? Sigurado ka ba? Mas kailangan mo to ngayon. At mula sa malayo, gagabayan kita at mamahalin pa rin. Hinawakan niya ang punyal at tumango. Sa gilid ng gubat, bago tuluyang lumakad palayo, lumingon siya sa akin. Hindi pa ito wakas, Lucas. Magkikita pa tayo. At may mangyayari pa sa atin. Oo naman. Excited na ako doon. Habang papalayo ang kanyang anyo sa pagitan ng mga puno, tila may kakaibang pakiramdam sa hangin. Sa kabilang dako ng barangay, kung saan sinunog namin ang labi ni Benita, may bahagyang paggalaw sa ilalim ng abo. Isang daliri ang kumibot, isang bahagyang paghinga. Hindi maaari! Ngunit nang lapitan ko, tila tahimik na muli ang paligid. Sa itaas, sumilip ang buwan, bilog at maliwanag. Ang liwanag ng buwan at sa dilim ng mundo. Ipagpapatuloy kong palata ko. Hindi na lamang ako basta manunugis ng halimaw. Ako ay magiging tagapagtanggol ng mga tulad ni Mara. Mga nahati ang dugo, ngunit piniling lumakad sa liwanag. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko.
sa naiwang kong asawa. Sa kailaliman ng kagubatan, narinig ko ang napakahinang tunog ng tiktik. Mas malalim, parang bulong. At sa sandaling yun, naunawaan ko ang isang katotohanan. Ang aswang ay hindi kailanman tuluyang nawawala. Ito'y umiikot, nagbabalik, naghihintay ng sunod na pusong masisira. At kung minsan, ang pinakadelikadong halimaw ay yaong minsang naging tagapagtanggol. Wakas. Sa bawat laban sa dilim, may kapalit. Sa bawat galit na kinikimkim, may butong tinatanim. Ang aswang ay hindi lamang nilalang na may pakpak at pabaliktad na paa. Ito'y maaaring puso na pinili ang paghihiganti kaysa kapatawaran. Ang tunay na takot ay hindi ang aninong gumagala sa gubat. Ang tunay na takot ay ang sandaling masanay ka sa galit at unti-unting masanay ang dilim sa iyo. Kung nagustuhan yung ating story for today, please comment clap clap. At kung may real life stories kayo na nakakatakot at gustong ma-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangiz.